Hi everyone, good afternoon. I just posted some tips together with photos and FYIs. And right now, I'm about to reiterate or add more tips, or if I can just share more kwento about our day one from Manila Airport to Hong Kong. Are you ready? We booked at Cebu Pacific. Ang una nilang binigay sa aming seats ay sa middle. And so, I requested for seats na malapit sa CR kasi nga may mga bata kami. At para maiwasan namin ang pumila at maagrabyado or mahirapan sa, pagpunta dun sa may CR. At the same time, alam naman namin magpapahuli kami kasi magpapapicture kami. Nakikita nyo ba yung mga green na dots? Katabi ng anak ko sa picture, sa left side. Yan, mga charging ports yan. Pwede ka mag-charge, but then again, hindi lahat ng charging ports are same yung sizes. So, pauwi namin, pabalik ng Philippines, hindi na same yung charging port, and so, hindi kami nakapag-charge. Pero papunta, yes, nakapag-charge kami. Pero pag, lipad na yung aeroplano at palapag na siya, bawal kang mag-charge. Ayan si Bunso, dahil ayaw namin siya mag-cellphone or while charging, he's reading a book. Para preoccupied din yung mga kids, natuwa ako na yung aking sister-in-law and aking kapatid ay nag-download na at nag-prepare na ng video para sa kanilang anak para maiwasan yung pag-iyak ng baby. Ayan, ang second family na kasama namin, which is my sister-in-law, my brother, and yung aking pamangkin. Sobrang okay naman sana yung flight, but I guess eventually siguro nananakit na yung tenga niya kaya nahirapan din siya. So, yung mga mommies or parents na may mga bata, dapat be well prepared simula sa videos na ini-enjoy nilang panoorin or toys na gusto nila. Be ready lang din or as much as possible, sana malapit sa CR in case kailangan nila magpalit ng diaper. So, if you ask me, how do you change your seats? You can message Cebu Pacific on Facebook, tell them your booking number or your booking reference number, and then from there you can request whatever seats na malapit or gusto nyo. Ang ni-request namin actually is malapit sa pinto and sa CR, pero unfortunately ibang plane yung nasakyan namin, so malayo pala sa door, pero at least malapit pa rin sa CR. Aside from the fact na convenient ng flight sa umaga at napakadali lahat, less ang tao, less ang stress. Ang ganda rin ng lighting pag earliest flight ka. Kasi makakarating ka ng Hong Kong around 8 o'clock, which means sobrang okay ng lighting mo sa plane. At dahil nga nagpahuli kami, nakapagpa-picture taking pa kami paglabas ng lahat ng pasahero. Ang nagpicture niyan ay flight attendant din. Thank you, Cebu Pacific. Paglabas ng plane, nakapagpa-picture pa kami. Ayan, ang aking sister-in-law, brother, and pamangkin. Eto nga at nakapagpa-family picture pa kami minus my husband na kumuha ng picture. So at this point, medyo na-stress na kami because something happened. Binuliwan kami nung staff ng, I'm not sure if it's also Cebu Pacific, but at least the airport, Chinese na siya or taga Hong Kong na siya. And I think at some point tama naman siya because nga nagpe-picture taking kami sa dinadaanan ng tao. But at first kasi we thought kami na lang yung tao doon. Hindi namin na-realize na meron palang PWD na kailangan ng tulong at yung staff na nagalit ay actually staff ng airport, I believe, na kailangan dalhin yung PWD palabas. Kailangan niyang itulak yung PWD palabas. So, medyo nahirapan siguro siya. At the same time, nakaharang kami. Actually, hindi naman nakaharang, but more like nagpipicture taking kami. So, ayaw niya siguro dumaan kasi nga nagpipicture kami. But eventually, naging impatient na siguro siya kasi nga dadaan siya tapos nagpipicture pa rin kami. But in our defense naman, we really thought na hindi pa siya dadaan kasi she was having a hard time in pushing the the wheelchair. So, we thought di pa siya dadaan. If alam naman namin dadaan na siya, hindi naman din kami, or titigil naman kami sa pagpipicture. She came out of nowhere kasi kaya hindi namin na-realize na may tao pang dadaan. But then again, it's our fault. Yes, definitely. So, simula nung time na to, mas naging extra cautious na kami na hindi humarang sa daan. There are tons of focalators, so major lakaran din sa airport pa lamang. Kaya hanggat maaari,
Mag-walk-a-later ka, gamitin mo yan, ang opportunity na yan para makapag-rest kahit konti and hindi masyadong mapagod sa paglalakad. Good thing, meron naman mga carts na makakatulong sa mga bags, kaya hindi naman kami ganun kahirap while walking. May mga CR palabas ng airport or within the airport at sobrang linis. Hindi ganun kahaba ang pila, lalo na kung nahuli kang lumabas. Kaya sobrang ganda din at napaka-convenient sa loob ng airport nila kahit pahaba pa ang lakaran. Pagbaba na escalator, makikita mo na nga ang kanilang Airport Express at sobrang cool ng train na ito kasi sobrang bilis at sobrang na-amaze kami. Mas prefer pa namin tumayo kesa umupo. Ang cool talaga at ang bilis lang, makakarating ka na agad sa immigration area. And medyo mahaba din ang pila sa immigration pero meron naman silang priority lane. Titignan lang nila yung mukha mo, so tanggalin ang mask dapat, and then pipicturean ka, and then isa-scan yung passports mo. Eventually, napagod na rin ako ng sobra. Hindi ko na napicturean yung pila ng pagbili ng SIM card and octopus card, but then again, mahaba din yung pila ron, and eventually, nag-decide na nga kami mag-withdraw instead magpapalit ng peso to Hong Kong dollars. As expected, minimal lang naman yung charge ng Metrobank sa amin, around 200, and then ang palitan ay mas mataas kumpara sa nagpapalit ka ng peso to Hong Kong dollars. Original plan is to ride a bus and train, but ang dami naming dala kaya nag-decide na lang kami na mag-taxi. Kwento ko yan soon, so please watch out and follow for more.